Dito po kasi pinatutunayan ng ating kaibigan, Brother Wendell, na sa affidavit daw, ang unawa niya, nagkaroon daw ng retraction. Ang kanila pong konklusyon, inoperan daw, sinuhulan daw ng kapatid na Manalo ang Rosita Trillanes na maging Diakonesa. Next question. Na katanungan. Dito sa ipinakita kong decision of Court of Appeals, Official Gazette, July 1942, hindi ba binanggit ni Rosita Trillanes na ginahasa siya ni Felix Manalo at may iba pang mga babae? Batay dito sa decision of the Court of Appeals, Official Gazette. Hindi ba niya binanggit? Sagot. Ito po, sagot. No? Teka lang po ha. Ito po. Sa Official Gazette po, wala siyang isinaad para mag-apila na siya ay ginahasa. Wala. At ang isang matibay na dapat ipakita po ninyo sa Court of Appeal, hukuman mismo ang maglalabas dapat niya. Wait lang. Time pause muna ako. Maliwanag ang tanong ni Brother Wendell, bro. Ang tanong ni Brother Wendell, may binanggit ba si Trillanes doon sa Official Gazette na siya ay alam no na ginalaw ni Manalo? May binanggit ba siya doon o wala? Yun ang tanong. Palawa Brother Wendell, sabi niya hindi daw mabasa doon. Okay. Sabi mo kanina, hindi mabasa doon. Pakita ko, Brajando, ang Official Gazette, July 1942, page 393. Ito ang sinabi ni Rosita Trillanes. When I was already unconscious, he raped me. Tanong, sabi mo hindi binanggit dito sa Official Gazette, July 1942, page 393. Decision of the Court of Appeals. Ang tanong, Objection po. Ang Objection. alam nyo ba mga kapatid, nakapagtataka talaga. Dahil deleted ang kanilang mga video ngayon. Nabura ang kanyang mga video. Ito pa, the revealers. Alam nyo kung paano ito mamimersonal sila. Muli po nating sasagutin si Wendell Talibong, isa po sa matandang dragon sa punto por punto. Biglang deleted din ang video ng the revealers. Ni isa, wala na. Papasok muli ang dipensor ng Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo upang tatalakayin, lilinawin na wala na ba ang bigat sa desisyon ng Court of Appeals dahil matapos inlabas yung desisyon, mahigit 10 taon, meron silang ipinakitang retraction. Pero niniyahan natin, huwag kalimutan na pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo mag-comment at i-share ninyo. Ngayong gabi, magkakaroon tayo ng talakayan sa pagitan ng The Revealers at saka ng Punto por Punto in the person of Midan. Ito daw, ang pangalan ni Midan daw ay JC Panganiban. May nakapagsabi sa atin na ang real name ni Midan ay JC Panganiban. And then, siya ay ministro pala ng INC ni Manalo. At siya ang makakatalakayan ngayon ni Brother Wendell Talibong. Kagabi tayo ay nabitin sa kanilang talakayan dahil gabi na sila nagsimula. So, ngayong gabing ito, ating ibigay kay Brother Wendell Talibong ang kanyang greetings. Brother Wendell Talibong, from Musamis City, Brother Wendell, good evening sa iyo. Okay, good evening sa lahat ating mga kapatid, Katoliko at hindi Katoliko, sa lahat ng mga nagsubaybay sa atin. Welcome sa ating Punto por Punto. Okay, thank you, Brother Wendell. So, atin ang buksan ang linya ng ating makakatalakayan ngayon. Itong si Midan Matriano.
na ang real name daw nito ay JC Panganiban. Hello, Brother Midan. Good evening sa iyo. Please unmute. Sound check. Yes, Mike. Dinig po. Hmm. Bilang But- paglilino, Brother Jando, Ba't para may echo? hindi ko po real name ang JC Panganiban at hindi po ako ministro sa Iglesia ni Cristo. Kaanib po. Okay. Kasi based lang sa naalala ko, may ganyan din nagsabi doon sa ang dating daan nagpakilala miyembro lang natuklasan ng in-interview pala ni na Sandoval ministro pala. Okay. So atin na ibigay. Sige bro, magsimula na kayo ni Brother Wendell. Ako yung mamamagitan sa inyong dalawa. Ako yung hindi lang ako moderator, host ako rito. Sabihin, kaya ko mag-moderate, kaya rin ako mag-host. No, kasi yung iba kasi sinasabi, moderator ka lang. Ay hindi ako ganyan. Ako ay moderator at host ng programang ito. Kaya Brother Midan, go ahead. Meron ka gusto sabihin, bro? Apo, kung ito ay talakayan, hindi maiiwas na may sitwasyon na magkaroon ng mainit na talakayan, ano? Sana may panghawakan tayong rules na kung saan yun ang ating ilalapat nang sa ganon ay makontrol ang ating magiging usapan. Hindi naman maganda kung depende na lang po ang usapan base sa kung paano nyo na lang ito isasaayos. Mas maganda kung transparent at napagkasunduan na magkabilang panig ang rules na ipatutupad. Okay? So, ito yung rules na ilalabas ko para sa inyong dalawa. Okay. So, ano to? May pahayagan pa ba, Brother Wendell? O tanungan na diretso? Patuloy na tayo sa kagabi. May pahayagan. Tanungan. Tanungan diretso. Okay. Ito Pero yung rules ating tanungan. Nakiusap siya kagabi na bigyan din umano sila ng pagkakataon. And then after that, tatanungan siya. So, latag muna yung roles para maganda ang takbo sa talakayan. O sige, ito yung rules natin. So, dahil nag-request siya na siya ay magsasalita ngayon, bigyan ko siya ng 5 minutes para sa kanyang pagsalita. And then, yung tanungan, tuloy-tuloy na yun kasi kagabi naputol lang at humingi siya sa atin ng panahon na siya makapag-explain. No? So, dahil ang topic is about naman doon sa apila ni Trillanes sa Court of Appeals, yun naman ang topic at ang retraction nasa pagitan doon. So, 5 minutes lang ibibigay ko sa pagsalaysay. Ito naman yung rules naman sa tanungan portion. Una, lahat... Ay, Kisuyo. Sige, go ahead, bro. Ayusin ko lang yung audio namin sa live namin na. Sa mga nandyan po sa The Revealers, pakisuyo po kung naririnig ninyo kami dito sa TikTok Live habang nagsasalita po dito sa Zoom meeting po ng mga kaibigan nating Katoliko. Comment number 1 sa comment section po. Number 1, yes, dinig po, clear. Okay na po, Kuya Jando. Okay, proceed tayo. Ito yung rules natin sa tanungan portion. Rule number 1, lahat ng tanong at sagot ay nasa loob lang ng paksang pinag-uusapan. At ang paksang pag-uusapan ngayon is yung patungkol sa kaso ni Trillanes kay Manalo. Yun ang topic ngayon. Between doon sa retraction at doon sa testimony ni Trillanes sa Court of Appeals. Magkaiba yon pero nasa akin na kung ang tanong ay nandoon sa Court of Appeals, sasagutin doon. Hindi pwede na ang isasagot ay yung retraction. Kasi ano yun ay straw man fallacy yun. Una, lahat ng tanong at sagot ay dapat
nasa loob lang ng paksang pinag-uusapan. Rule number 2, hindi allowed ang lumihis sa ibang paksa, maliban na lang kung connected sa pinag-uusapan. Sabihin, yung pagtakbo doon sa retraction na hindi naman connected sa tinatanong, nung nagtatanong, hindi ko i-allow yan. Maliban na lang kung ang tanong na nagtatanong ay maiko-connect doon sa retraction, papayagan ko yun. Nasa akin na ang desisyon. Pangatlo, lahat ng objection kailangan idaan sa akin bilang host and moderator ng talakayang ito. Number 4, fallacious arguments or fallacious questions are not allowed. So anumang iba't ibang uri ng fallacious questions, hindi namin ipapahintulot. Strawman fallacy, gaya nung nangyari kagabi, hindi ko na ipapahintulot yon. Yung ad hominem, yung fallacy of false dilemma, yung fallacy of equivocation, hindi ko na papahintulot yung mga anumang uri ng fallacy na ma-detect namin dito na fallacy, hindi namin i-allow yan. Panglima, categorical question must be answered categorically, then 1 minute clarification. Yan. And then number 6, no challenge questions allowed. Ewan ko lang kung papayagan mo lang tong Kuya Jando, number 5 po, pakisuyo, pakiulit po. categorical question must be answered categorically, then 1 minute clarification. Ano tong clarification na ito? Ito po yung paliwanag ko after the categorical answer. Halimbawa, sabihin, tao ka ba? Oo. I-clarify mo. Ba't ka naging tao? Ano? Bro Jando, Hmm. baka pwedeng mag-request kay Brother Midan, no? Total kilala naman siya na baka naman pwede mag-request Bro Midan, no? Kapatid, baka pwede ka naman mag-open cam kaya? Okay lang ba sa'yo? Ang totoo po, Kuya Angel, hindi po kilala ng followers ko ang boses na naririnig po ninyo ngayon. Ang kilala nilang boses ko ay may voice changer. Ba't pa kasi nabubus changer pa kayo? Hindi, kung nasa katotohanan kasi tayo, wala tayong dapat itago. Bakit kailangan ng mga ganyan-ganyan, bro? Kasi dito live na kitang-kita si Bro Jando tsaka si Bro Wendell, bro. Namin, kita yung mukha namin. Yan pong binabanggit ninyo, policy of ad hominem po yan, Brother Angel. Hindi pala si dominim yan, bro. Hindi ka naman yung na-atake. Nag-request lang naman siya. Nag-request lang naman siya dahil nga, kung maaari ba ilabas yung mukha. Hindi ad hominem pala yun. Ad hominem is attacking directly sa personal kaysa sa topic na pinag-uusapan. Yun ang ad hominem. hindi naman ikaw inaano ko, yun lang bro, yung Hindi ka naman ina-atake, Yeah. bro. Nagre-request lang siya. Kung Request maaari, nga total lang. nakalabas yung mukha namin ni Brother Wendell. Yes. Mga tao, nakikita kami. Sino kami nagsasalita? Pwede rin ba na maging ganyan ka rin kasincere? Kami, sincero kami sa aming programa. Tapat kami sa mga nanonood. Kaya nagpapakita kami ng mukha. Kaya mo bang gawin ang ginagawa namin? Ito po, sasagot po ako para sa hinihiling po ninyo. Una po, napagkasunduan kagabi na wala pong mangyayaring open cam or identification reveal sa personal identity ko. Kaya nagtataka po ako sa inyo, Brother Jando, binabanggit niyo po na ako ay ministro sa iglesia, bagay na hindi po makatotohanan. At binabanggit niyo rin po na ang totoo kong pangalan ay JC Panganiban na isa rin pong hindi katotohanan. Sa kabilang banda, yung pong sinasabi ninyo na dapat ay open cam, kayo ay presentable na walang itinatago, para lang po sa kaalaman ninyo, sa Biblia po, Galatia 1:22, hindi question kay makita o hindi makita ang muka. Sabi kasi sa talata, si Pablo nang mangaral siya, ang sabi po dito, hindi pa ako nakikilala sa muka ng mga iglesia ng Judea na pawang kay Kristo. At isa pang pinakamatibay na pagbabasihan po natin, sabi po ni Kristo, mapapalad ang mga hindi nakakakita sa akin, ngunit nagsisisampalataya. Kaya hindi question ang muka
ng isang Midan mula sa The Revealers sapagkat hindi sa Okay. mukha ko nakasalig ang aming pananampalataya. Okay. Bro, binanggit mo si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo, pag nakipagtalaka yun, yung talagang kita ang mukha nun. Pero Walang debating ginawa. Si Apostol Pablo na nakatago yung mukha. Talagang nakalabas ang mukha nun. Pero may pagkakataon po na siya ay nakapagtuturo, nakapagbibigay gabay sa Kristiyano bagamat hindi alam ang mukha, hindi kilala. Sige, maliban na lang kung kaya mo ko pakitaan ng talata na nagkipagdebate si Pablo na walang mukha. Ay, hindi. Ang sinasabi ko po sa inyo, Brother Jando, pinakikita ko sa Galatia 1:22, question ba kung ang tao ay hindi mo kilala sa mukha? Hindi. Sapagkat sabi ni Pablo, hindi siya kilala sa mukha ng iglesia sa Judea. Si Kristo, sabi rin niya, Okay. mapapalad. Sige na. di ba? Okay. Unawain natin Brother Angel dahil gaya ng kanilang logo, non-official sila, non-official. Sabihin hindi sila official na tagapangaral ng kanilang iglesia. Kaya wala silang mukha, non-official. Kasi ang kanilang official tagapangaral, gaya ni Sandoval, gaya ni Ramil Parba, ay talagang may mukha. O sila, nasa kanilang logo naman non-official. So dahil non-official, malamang hindi tayo mapipil kung talagang hindi sila official na tagapagturo ng INC. Kaya anuman ang sabihin nila dito, hindi natin masasabi na pwedeng aminin ng INC na yan ang aral namin kasi hindi sila official na tagapagturo. O yan na, hindi sila official na tagapagturo ng INC. Kaya hindi rin natin pwedeng paniwalaan na yung kanilang mga sinasabi is bate sa kanilang katuruan kasi hindi sila official tagapagturo ng INC. So atin na muna i-move na tayo ngayon sa aking rule number 6. No challenge questions allowed. Ito, depende to sa both sides. Kung tatanggapin ba ng INC na no questions allowed o sa kabilang side, tatanungin ko muna bago natin simulan. Ating simulan sa INC muna. Sa INC, sa The Revealers, okay ka ba sa rules na no challenge questions allowed? Para po sa akin, kay meron o wala, deal po ako. Okay, deal ka. Brother Wendell, sa'yo Brother Wendell, payag ka ba sa no challenge questions allowed? Walang problema. Okay, payag sila. So, ating ituloy ang rule na no challenge questions allowed. Number 7, no personal attack. Yun lang naman ang rule natin ha. Ulitin ko ha. Una, lahat ng tanong at sagot ay dapat nasa loob lang ng paksang pinag-uusapan. Pangalawa, hindi allowed ang lumihi sa ibang paksa maliban na lang kung connected sa pinag-uusapan. Number 3, lahat ng objection idaan sa akin. Number 4, fallacious arguments and fallacious questions are not allowed. Sabihin, kahit na reasoning mo, once na-detect namin na fallacious yan, it's not allowed. Number 5, categorical question must be answered categorically. Then 1 minute to clarify. Number 6, no challenge questions allowed. Number 7, no personal attacks. Okay, so bibigyan na natin ng pagkakataong magsalita. Brother Wendell, ilang minuto ang gusto mong ibigay ko ito kay Brother Midan Ikaw para sa bahala. kanyang pagsalaysay? Ikaw bahala May na. question po ako, Brother Jando, dito po sa no personal attack. Yes. Ang question ko po ay kung direkta mismo sa aking kausap. Yan po ang ibig sabihin ng rules na yan. Halimbawa, sabihin mo Sa halimbawa, kanya. napakalapastangan mo, yun. Direct yun, di ba? Hindi nyo naman topic na lapastangan ka. Pero pag dinirect mo siya napakalapastangan mo, diya sabihin sa'yo, ay, napakagwapo ni Midan. Hindi pwede yun kasi hindi nyo naman topic kung gwapo ka ba o pangit. Ayun na, yung mga ganon, no personal attack. Okay, Brother Wendell, bibigyan ko siya ng 5 minuto para sa kanyang pagsalaysay. Itong eksaktong paksa, Kuya Jando. Ang eksaktong paksa tuloy kagabi. Ano yung Brother Wendell? Kung totoo ang akusasyon, Kung sino po ang magpapatunay. yun na nga.
ang topic kagabi na itutuloy ngayon kung totoo ang akusasyon ni Rosita Trillanes laban kay Felix Manalo, bakit hindi ito nakulong? Pero Sa yun ba madalit title? si Brother Yes, yes. Wendell po ang affirmative. Yun ba title? Yes. Oh, yes, Sige, patuloy but- na natin dahil Brother Midan, kahapon kasi tinalaki na ni Brother Wendell yan bago pa ang tanungan portion. So, natalaki na niya yan. Kung sabihin mo siya, affirmative, natalaki na yan. No need na para i-review namin dahil yun ang topic kagabi. So, ito naman tayo ngayon kasi nag-request ka na bigyan ka ng pagkakataong magsalaysa. Yun ang request mo, di ba? Kaya nga binibigyan kita ng 5 minuto para isalaysay ang mga nais mong isalaysay. Pagkatapos niyan, tuloy na tayo sa tanungan porsyon. So, bibigyan... Gaano po katagal lang question and answer po? Ay, tuloy-tuloy. Para kagabi ba? Tuloy-tuloy yung tanungan portion ninyo kagabi. Kasi po, kuya, ang napagkasunduan po kagabi, itutuloy ang usapan. Oh, ito tuloy. Kung mapapansin po ninyo, ang bandang huli na nangyari kagabi, may katanungan po ako. Ako po yung nagtatanong na kagabi lamang, napigil dahil nagpaalam na po si Brother Wendell. Kung kaya po itutuloy natin yon, ako na po ang magtatanong ngayon. Ay, kung ikaw magtatanong ngayon, hindi Brad Brother Wendell, kung siya ang magtatanong, walang salaysay. Walang salaysay. Pero kung maalala niyo kagabi, bago ako nagpaalam, siya mismo ang nakiusap, nabigyan siya ng pagkakataon na magsaysay. Oh, di ba? Yun ang unang punto. Oh, kaya sinabi ko, sige, kung bigyan ka ng pagkakataon, tatanungin ka. Anong sabi niya? Kung yun ang mangyari, doon ako daw umano papasok sa TikTok. Oh, yun ang punto natin kanina. Kagabi kung malala niyo. Ay, pangit yun. Actually, Brother Wendell, Kaya nga, actually, Brother Wendell, live rin tayong napapanood sa TikTok nila ngayon. Kaya nga, Bro Jando, dito Oh. natin bigyan siya ng pagkakataon. Nagkasundo na tayo kagabi na hindi ako papasok doon sa TikTok dahil wala tayong platform sa TikTok. So dito natin bigyan siya ng pagkakataon. Iyon ang kasunduan natin. At pangalawang pagkakataon, kahit na naka-live kami sa YouTube ngayon, naka-live naman tayo sa TikTok nila. So ano pa ang reason para pumasok doon? Para i-mute ninyo. May nagsabi kasi sa akin ito, saksi ni Jehovah, ito daw si Midan, mahilig daw ito mag-mute. O, di ba? Kaya para maiwasan yung mga ganyan, total, napapanood naman kami sa TikTok live ninyo, tuloy na lang tayo. Brother Jando, gawin po nating maayos. Mag-present sige. po si Brother Wendell ng kanyang patutunayan kung siya ang affirmatibo sa pagkakataong ito at pagkatapos ay itutuloy-tuloy po natin yung oras kasi po yung pong mga manonood ngayon, maaaring hindi po nila napanood kung ano naging usapan kahapon. Sige, ito yung usapan. Wait lang. Ito yung usapan kahapon na hindi natuloy. Tinatanong ka ni Brother Wendell kung ano ang nakasulat sa testimony ni Trillanes doon sa sa Court of Appeals. Yon ang tanong ni Brother Wendell na ang sagot mo tumatakbo ka sa retraction. Sabi niya, Brother Jando, wag mong hayaang mangyari ito. Ang tanong ko tungkol sa testimony ni Trillanes sa Court of Appeals, ang sinasagot niya sa akin yung retraction. Doon tayo naputo kagabi. Ngayon, nag-request ka na pwede ka bang bigyan ng pagkakataon makapagsalaysay. At dahil bibigyan kita ng pagkakataon makapagsalaysay, ibig sabihin, ikaw ang tatanungin. Di ba? Baliktad po, Brother Jando, kasi ang may akusasyon po sa usapang ito, walang iba kundi sa panig po ninyo. Hindi ba nakapagtanong ka na kagabi kay Brother Wendell? Kung si Trillanes ba, naakusahan ba na forger, di ba? Nakapagtanong ka na kagabi? Hindi po. Palitan lang ng kanya-kanyang statement. Ang katanungan ko nga po kagabi ay tungkol sa forgery case. Kung meron ba,
magpakita si Brother Wendell. Hindi ba sinagot naman ni Brother Win na kagabi yun na wala po, wala wala nang po. walang nag-file? Oh, Kung maalala niya, napakalinaw yung bago ako na humingi siya ng pagkakataon na magsalaysay. Kaya nga, ang pinag-usapan natin kagabi, kung yon ang hinihiling mo, bigyan ka namin dito, and then tatanungin ka pagkatapos. Yon. Sabi niya, kung yon ang mangyari, doon gawin sa TikTok. Pero, na-resolve natin yan. Dito na lang. No? Kaya nga, nagkasundo tayo na siya'y papasok ngayon at yung pagkakataon niyang ilahad na ang pahayag natin, nalahad naman natin kaugnay sa Court of Appeals. Yan, Naglahad ka nalahad ng na kagabi. natin kaugnay sa Court of First Instance na natalo si Trillanes, ngunit pinanigan siya sa Court of Appeals. So, yun. Pagkakataon niya ngayon, pagkatapos, siya ang tatanungin natin. okay, Brother Midan. Babawiin mo na ba yung request mo na magsalaysay ka? Babawiin mo na ba yon? Hindi naman po ganun kasi ang naging usapan kagabi. Totoo Di naman ganit- po na may pagsasalaysay din, pero sino po ang mauuna? Natural, yung may akusasyon. Kasi ang panig ko po dito ay negatibo. Ngayon, Bro, napakarami po kasi namin ngayong viewers na hindi naman po napanood kung ano usapang kagabi. Kaya ano Bro, lang ba yung isang bagay na pagbigyan ni Brother Wendell na mag-present about 5 to 7 minutes kung yun ang gusto niya. Alang-alang lang sa kabuuan ng usapan at mapanood ng mga bagong manonood ngayon na di nakapanood kagabi. Ituloy na natin. Bro, ganito yan bro. Ito kasi bro, part 2 na ito. Continuation to nung kagabi. Yun. Yung mga hindi nakapanood sa talakayan kagabi, i-review nyo na lamang po yung nangyari kagabi para makapag-move on tayo. Kasi pag ni-review di same episode lang. Part 2 ito Kaya nga sabi, naputol tayo, tuloy na lang tayo bukas. Sabihin, tuloy ito, tuloy. Karugtong, hindi balik tayo nung kagabi. Sa mga hindi nakapanood kagabi, i-review na lang yung live kagabi, January 24. January nun. June 24, 2025. Panoorin nyo po. Sa mga hindi nakapanood kagabi, i-review nyo po ang episode namin sa June 24 para wala nang balikan. Ngayon, eto na tayo. Naglahad si Brother Wendell kagabi. Pumasok ka, nagtanong ka, dami mong tanong kagabi, pinagbigyan kita. Dahil siya yung naglahad, ikaw ang may karapatang magtanong. Ngayon, dumating na sa point, Brajando, yes, ang malinaw na kasunduan kasi natin kagabi, ituloy. yes. Ituloy Hindi nga, natin- ituloy. Balikan. Wala tayong kasunduan na ulitin. Balikan. At Oo, balikan. wala. Tuloy tayo. So, ang nangyari, naglahad si Brother Wendell kagabi, nagtanong ka, dami mong tanong kagabi tungkol sa nakakasuhan ba ng forgery, natalakay na yung kagabi. Okay, natalakay na yung kagabi, sabihin, tuloy tayo ngayon. Dumating bago tayo natapos, dumating sa point na ikaw naman ang tinanong. Ikaw ang tinanong. At yung tanong ni Brother Wendell, hindi mo sinasagot. Bagkus tinatakbo mo doon sa retraction, di naman yun yung tanong. Naputo na lang tayo kagabi kasi kailangan na nating mag-end ng live. So, narito ang karugtong. Pero humiling ka na ikay magsasalaysay. So, bago ituloy ni Brother Wendell ang kanyang pagtatanong sa iyo, magsalaysay ka muna. Bibigyan ng pagkakataon magsalaysay ka. Hindi na pwede si Brother Wendell muli magsalaysay kasi nagawa na niya kagabi. So, ikaw naman ngayon. Then humiling ka na magsalaysay ka, eto na, bigyan na kita. At saka, ito si ano pala, may nakapagsabi sa akin, itong si Latigo Umandam pala, yung ating live kagabi, pinapuputol-putol na naman niya. Napakahilig talaga mag-chop-chop Umandam. Ha? Huwag kang mag-chop-chop Umandam, misleading yung ginagawa mo yan. Takapagturo ka pa naman. Latigo Umandam, ito yung kinalaban ko sa Dipolog si Latigo Umandam na hindi nakasingit. Diba? Latigo Umandam, huwag kang mag-chop-chop, napaka-misleading mo naman. Huwag mong chop-chopin, iba-ibahin ang sitwasyon sabi. Huwag ganun. Sige. Brother Midan, tuloy tayo kagabi. Hindi pwedeng balikan.
tuloy tayo ngayon. Nag-request ka kagabi na magsalaysay ka. Bigyan kita ng 5 minutes, magsalaysay ka, bro. Brother Midan. Gaano po katagal siya magtatanong sa akin? Oh. Brother Wendell, sige, bigyan kita ng time. 10 minutes ang tanungan. Payag ka. Tapos ilang round po? Pagkatapos niya magtanong sa iyo, ikaw naman tatanong naman sa kanya, 10 minutes rin. Hanggang maubos yung oras. Palitan ng tanungan, tag 10 minutes. Ilang round po yan? Ilang beses? Hanggang matapos. Kung ilang round ang kaya nating abutin, hanggang Hanggang matapos. alas Edi, 10 tayo, Brad Jando. hanggang alas 10 tayo ng gabi, kung yun ang abutan ng ating nung ating oras, yun na yun. Ilang round ba yun? O, di natin alam. Total, pag may objection, yung oras, tumataas yung oras, di ba? Pag objection, moderator, time pause, tumataas yung oras natin. So ano? Bigyan kita ng 5 minutes, bro, dahil 8:59 na. 5 minutes magsalaysay ka, and then, tanungan portion, 10 minutes kay Brother Wendell. Pagkatapos niya magtanong sa'yo, ikaw naman tanong naman sa kanya, 10 minutes naman ulit. Di siya naman ulit sa'yo. Palitan ang tanungan na. Maglalatag din po siya, natural, para meron akong maging basihan ng aking itatanong. Bro, naglatag na siya kagabi, bro. Continuation to ngayon. Pwede, Brad Jando. Maglatag din ako. Maglatag ka rin, 5 minutes din. Kaugnay sa kanyang deliberation. 5 minutes din. Yes. Sige. 5 minutes latag, 10 minutes tanungan. Okay. Sige. Brother Bindan, ready ka na? Saglit lang po. Sige. 5 minutes, salaysay, tanungan. Pagkatapos ng tanong ni Brother Wendell, salaysay siya ng 5 minutes. Rebuttal na yon, rebuttal. Tapos, tanong na naman, then rebuttal na naman ulit, tanong na naman, rebuttal na naman ulit, tanong na naman, hanggang matapos tayo. So, ilang round kaya yon. Okay. Sabihin mo na sa akin, Brother Wendell, kung ready ka na. Saglit lang po. O sa lahat ng mga nakaabang dyan na manunood, ito ay banggaan sa pagitan ng The Revealers, ng TikTok, at ng punto por punto ng YouTube. Magsasalubungan na sa gabing ito. Actually, ilang gabi ito nangyari. May mga gabing nagbanggaan kayo, wala naman ako rito kasi nasa travel ako. Kaya wala ko alam kung anong mga nangyayari sa inyo. Hindi ko pa na-review yung mga previous videos. Kaya i-review ko na lang yung panoorin ko na lang kung anong mga nangyari sa inyo dito nung ako'y wala. Dahil ako'y umalis. So, ngayon, ako'y naabutan ko tong banggang ito. So, Brother Mida, sabihin mo lang kung ready ka na, ha? Apo, saglit lang po. Dati mo na siya kasi inaasikaso pa niya yung kanilang doon, yung kanilang sound system sa kanilang live. At saka dito naman kay dito kay Latigo Umandam, huwag kang mag-chop-chop. Kung gusto mo, pumasok ka sa live ng Puto por Punto, schedulean ka namin, ikaw na magipagtalakayan naman. Latigo Umandam, ikaw naman ang pumasok para magipagtalakayan. Pagkatapos ni Midan, siguro sa mga next week, ikaw naman ang pumasok magipagtalakayan. Huwag kang chop-chop ng chop-chop dyan. Tubig. Huwag kang chop-chop ng chop-chop dyan. Yung pinagagawa mo, pinagputol-putol mo yung mga sentidong dapat na marinig, winawala mo, yung gusto mo lang marinig, yung napakita mo, pangit ang ginagawa mo, Umandam. Yung ganyan, ikaw yata yung nakaharap ko doon sa Dipolog dati, nagtanong sa akin. Hindi ko makalimutan yung mukha mo. Ewan ko lang kung naalala mo pa ba yun. Ha? So, abangan, basa mo na ako. Brother Bida, sabihin mo lang, ready ka na, alas 9:02 na bro. Hanggang alas 10 lang tayo. Okay, sabi dito ni Pedro Ampo, kunin Nation ang buntot ng pagi, Bro Jando, para ilatigo natin, para lumabas bulate ni Latigo. Latigo Umandam, kung gusto mo, ikaw naman pumasok dito, huwag kang mag-chop-chop, tapos putulin mo, paliwanag mo, tingnan nyo, yung karugtong pinutol mo naman. Iniimbitahan kita, Latigo Umandam.
Kung gusto mo, next week, ikaw naman yung aming kausapin eh. Oh. Ngayon ni Brother Wendell mag-uusap. Yung mga libro na pinagchachap-chap mo, ilabas mo lahat ng mga yon. Oh. Tapos tanungin mo si Brother Wendell, ako, tagapamagitan lang ako rito. O, latigo, mandam. Ang ginagawa mo, nagchachap-chap na ng mga video. Inamin na ni Wendell Talibong. Ano ba naman? Lukuhan yung pinagagawa mo. Iniimbitahan kita, latigo, umandam. Ha? Kung meron kang gustong talakayin, pasok ka next week. Kung ano mo yung pagbigyan namin na baka na magipagtalakayan. O, andyan na mas Brother Wendell, yung mga libro na Katoliko na binabasa mo, pinuputol mo, basahin mo lahat ng mga yon para malaman kung alin doon na pinutol mo. Baka hilig mo mag-chop-chop. Okay na Ha? po, Brother. Okay na. Okay na, ready na siya. Okay, go ahead, Brother Midan. Ito, 5 minutes. Sabihin mo nga lang ulit? at magsimula yung time mo. Look at Teka lang po yung, paano ba yung yung open cam nasaan no? Nawala. Ito. Ayan po. Mga magandang gabi po sa lahat ng mga manonood mula sa The Revealers at saka sa Punto por Punto ng YouTube channel mula sa Katoliko. Tayo po ay naririto sa kanilang programa upang pamalian at ihayag ang isang malaking kasinungalingan na pinaninindigan ng mga Katoliko. Ang isa po sa mga saligan ng mga Katoliko, pangunahin po kay Brother Wendell, ay ang pasugong ito. Ang pasugong ito ay mayroon po tayong kopya sa kabuuan at ang kanyang ginamit sa pahina ay makikita po natin sa pahina 8 sa parting ito. Dito po kasi pinatutunayan ng ating kaibigan, Brother Wendell, na sa affidavit daw, ang unawa niya, nagkaroon daw ng retraction. At ang isa pa, bakit nagkaroon daw ng retraction? Ang kanila pong konklusyon, inuperan daw, sinuhulan daw ng kapatid na Manalo ang Carosita Trillanes na maging diakonesa sa loob ng Iglesia ni Cristo para lang kapalit ng retraction o pagbawi ng paunang salaysay na ginawa ng mga tiwaling kaanib sa Iglesia. Isa pa sa konklusyon ng mga Katoliko na napakinggan po namin kagabi, ito pong kapatid namin na si Rosita Trillanes ay walang-wala daw. Kung kaya't kailangan daw niyang makabalik sa Iglesia ni Cristo. Para lang po sa kaalaman ninyo mga kaibigan, kailanman hindi nagkaroon ng sahod na pera ang isang diakonesa. Isang puntos po yun. Sa madalit sabi, ang kanilang sinasalaysay mula sa Katoliko, ang kanilang sinasalaysay na suhol ay hindi po makatotohanan. Isang puntos pa po. Alam niyo po ba na ang kasaysayang ito na pinag-uusapan po namin ay detalyadong isinulat dito po sa dokumentong hawak ko na yan ay problem solved na. Mapapansin niyo po may fingerprint pa at mayroong mga saksi. No, dito nga po nagkamali si Brother Wendell December 31, hindi niya alam yan ay validation lang ng notaryo. Ang isa pa po sa nagsasalaysay tungkol sa kasaysayan na nangyari noong 1942 ay ang Philippine Study Historical and Ethnographic Viewpoints. Alam niyo po ba kung saan galing itong dokumentong ito? Ito po ay makikita ninyo sa internet. At ito po ay nanggaling kay Joseph J. Cavanagh, isa pong Katoliko na historiador. At ito pong dokumentong ito
ay galing mismo sa Ateneo. Mapapansin niyo po, eto po, nasa na yon? Ayan po, Ateneo. Ano po ang nilalaman ng dokumentong ito? Pinatutunayan lang naman po ng mga kapwa ninyo Katoliko, mga kaibigan, na yung nangyari po noong 1942 ay nakasalig lamang sa opinyon. Sa opinyon lamang. At hindi sa isang makatotohanan na dapat ay inilalapat ng isang hukuman. Yan po ay makikita ninyo sa pahina 24 na may pamagat na the people of the Philippines plaintiff and appellee versus Rosita Trillanes, accused and appellant. Yan. Philippine study po yan. Ang gumawa po niyan ay isang Katoliko. Ngayon, balikan po natin yung kanilang argumento. Ano daw ang sinabi? Parang yun lang ang bala ni Brother Wendell eh. Ano daw ang sinabi nung apila? Meron pa po akong isang dokumento. Kung kami, ito po ay isa sa ginawa ni kapatid na Rosita Trillanes. At dito inilahad sa number 2 kung ano ang ginawa niya nung siya'y nag-apila. Ipinagpapauna na po namin nang mag-apila ang kapatid na Rosita Trillanes sa Court of Appeals, wala siyang isinalaysay doon para tindigan ang paggahasa sa kanya ng kapatid na Manalo. Bagay na ipinipilit ng mga Katoliko. Walang ganon. Kung meron kayong maipakikita, maglabas po kayo. Time na, bro. Ang sabi po dito, Bro, time na, bro. di po, Ano ko lang, pinaparinig ko lang na time na. Time out na. Okay, Brother Wendell, for 10 minutes, Brother Wendell. saan po makikita ang oras, kuya? Oh, gusto mo maglagay ako ng oras sa screen? Pwede rin ako maglagay ng oras sa screen. Wait lang ha. Opo, para makita po ng mga manonood. Okay, so maglabas muna ako dito ng oras natin. Online timer. Wait lang. Online timer. Para makita. 10 minutes. Pakiusap lamang po, Brother Jando. Wala pong sisingit sa usapan mamaya kahit mag-init ang usapan. Oo, wala problema yan, bro. Kasi pag diniklara na one-on-one, talagang walang sisingit, bro. Ganyan kami dito. Pag diniklara na one-on-one, pag nag-finalize na yan ay one-on-one, talagang walang walang sisingit dyan. Timer. Okay. So, para makita sa screen. Wait lang ha. Para makita sa screen. Okay. Papa, Oh. Ha? Oo, yan lang. yun. Papa, yun. Sige. Wala. Inamama ka. Mama, pun, kalot, mamama ka. Okay? Dito tayo ngayon sa, wait lang ha, para maano ko to. Yung timer natin. Zoom Sa 1. sa 1 minute din po, Kuya Jando, sa 1 minute po na answer. Ang 1 minute naman dito ko sa cellphone, papakita sa cellphone. 1 minute. Okay. Base reference. Ay, mali. Timer screen. Mali. Zoom to, di timer screen yung naano ko. Timer, copy. Zoom 1. Mali yung na-paste ko. Okay. Yan. Okay. Uy! Sleepy na. Okay. Oh, wait lang ha. Sige, go ahead. 10 minutes. Okay. Saan pa Pag, po ang 1 minute po natin, Kuya?
Oh, ito, 1 minute. Ito ako sa cellphone, mag-ano ng 1 minute. Sige, go ahead. Okay. Unang tanong, dahil sabi niya, isa sa mga kasinungalingang inilahad ko ang kaugnay sa suhol ni Trillanes. Binanggit ko ba kagabi ang sinabing walang suhol si Trillanes? Binanggit ko ba kagabi? Ito po. Ang narinig ko po sa inyo kagabi, suhol para matanggap ang retraction mula kay Rosita Trillanes. Hindi, Kaya Brother Jando, nagtanong objection. pa po kayo. Yes, isang yes. minuto Wait lang muna. May isang minuto pa Ano, po ano? akong pagsagot. Yes, naka-time ka bro. Meron ka pang 46 seconds to answer. Ano yan, Brother Wendell? Categorical question. Ang sinabi ko, sabi kasi niya kanina, isa sa kasinungalingan na sinabi ko, walang suhol na natanggap si Trillanes. Kaya sabi niya, kahit kailan ang diakonisa walang suhol. Kaya nagtanong ako, may binanggit ba ako na si Trillanes ay walang suhol na natanggap? Okay, wait lang ha. So, ang tanong mo is, categorical? Ang Counter tanong mo, objection. Brother Wendell, hindi yung categorical. Kasi wala namang pagpipilian May naman dun eh binanggit kung, ba ako o wala? Yun. yun, may binanggit o wala. May binanggit o wala. May binanggit o wala. So, categorical yun, may binanggit o wala. Objection po muna. Ha? Counter objection po muna, Brother Jando. Ano yun? Anong counter objection mo? Ayun. Una po, mamaya ipakikita namin yung video tungkol sa bagay na yan. Pero ang gusto ko lang po mangyari sa pagkakataong ito, ang tinitindigan ko po na kanyang kasinungalingan ay terminong may suhol. Wala po akong ipinresenta na walang suhol. Kasi binanggit niya po kagabi na suhol ang pagiging diakonesa sa kanya para maging makuha yung retraction mula kay Mari mo ba Rosita. ipakita yung video bro para for clarification bro kasi ang tanong kasi ni Brother Wendell kasi meron ka ba daw narinig na binanggit niya? Sabi mo meron kang video. Pwede mo ba i-play yung video ngayon para malaman natin? Opo, epi-play ko po ngayon. Sige, Ah. sige. Pagkaya Ito po. muna na bro. Wala. Wala akong naririnig. Standby lang po at loading. Teka lang, Brother Jando. Yeah. Mabels. hindi ko pa sure kung dito sa parting ito, pero hahanapin ko. Teka lang ha. Follow-up question na lang, Brother Jando. Hindi, saglit lang po kasi meron video po eh. Binanggit niyo po dito na suhol. Is magkakaroon tayo ng doctrinal talakayan sa pagitan ni Brother Wendell Talibong at saka ni Brother Vida ng The Dealers. So, yun ang ating abangan bukas. Walang topic. Walang topic muna bukas ha. Sino ba dapat po ay di ba? Mag-aapila ka. Kawat. Nasa last presentation po yun eh. Ito na po, malapit na po sa last presentation. Sa paniniwala kung baka sakaling ako'y makaligtas sa parusa ng batas ay tinitindirang puri. Mismo, kay Rosita Trillanes. Resulta, siya ang umamin na siya ay nagsisinungaling. Yun ang reaksyon natin. Ito, nandito na, Brother Jando. So, sa 104, i-adjust lang po natin ng kaunti para mapakinggan yung buong silaysay niya sa bandang huli. Sinong
sinumpaan talaga niyang salaysay. Pero di ba napansin, kung sinumpaan itong salaysay, retraction niya, isang uring perjury ito, sa unang tindig niya, si Pilsa. Kaya, naduda-duda talaga mga sinasabi nilang retraction. At pagbalik daw po, pero sinunod yung kapatid Felix Manalo. Bakit? Una, ang tanong. Kung yan ang posible, yan ang isa. Gagawin kaya niya yung pag-retract. Eh di, lumabas tuloy na sinuhulan siya para linisin ang pangalan ni Felix Manalo. Ayun, sinuhulan siya. Oh, sabi, bro. sinuhulan siya. Okay. So, ang sabi ni Brother Wendell doon, lumabas tuloy na sinuhulan siya. Okay, Brother Wendell. Ano masasabi mo doon, Brother Wendell? Ang deliberation na tanong niya, ang pahayag niya kanina na isang kasinungalingan ang pahayag ni Brother Wendell na walang suhol, yun walang suhol si Rosita Trillanes. Kaya sabi niya, kahit kailan ang diakonisa ay walang suhol. Kaya diyan ako nagtanong, binanggit ko ba na si Rosita Trillanes ay walang suhol? Yon. Okay. So, ang tanong mo, binanggit mo ba na si Rosita Trillanes ay walang suhol? Yun ang tanong mo. Walang suhol. Brother Jando, Yes. hindi po naiintindihan ni Brother Wendell ang aking argumento sa unang pagkakataon ng aking latag. Ang latag ko po ay hindi nakatuon sa salitang walang suhol. Kabaligtaran po, ang presentation ko po ay nakatutok sa salitang sige. may suhol. At yun ang sinasabi kong isang malaking kasinungalingan. Sige, Oh, palitan. sige. So, wait lang ano ko na lang yung yung tanong kasi hindi kayo nagkaunawaan. Ang presentation kasi ni Midan is may suhol. Ang tanong ni Brother Wendell, walang suhol. So, dito hindi kayo nag-aabot dyan. So, mag-next question na lang tayo. Sige, Brother. Hindi. Meron pa po akong 46 seconds, kapatid na Jando. Yes, meron ka pa 46 seconds. So, itutuloy ko lang po yung oras ko sapagkat yan naman ay kasunduan natin, 1 minutong pagsagot po. Sige, go ahead, bro. So, mapapansin niyo po, mga manunood, ang ating pong pinakaunang argumento ay hindi po kayang gibain ng kabilang panig sapagkat ang kapatid na Rosita alinsunod sa kanyang pahayag kahapon na ipinlay po natin ay sinuhulan daw. Wala namang pruweba. O tayo, may pruweba tayo na ang isang diakonesa walang sahod. Hindi nagkakaroon ng sahod. Bakit po? Sapagkat ang Iglesia ni Cristo, non-profitable religious group at hindi ito hanap buhay. Mga kapatid, napakaliwanag po ng ating argumento, nakatindig na matibay sa harapan ng maraming Katoliko. Next question. Okay, Next question. time. Okay, next question. Okay. Sinabi niya na sa Court of Appeals, binanggit ni Rosita Trillanes ang mga pangyayari sa Court of Appeals. Tanong, nabasa mo ba ang official gazette sa decisions of the Court of Appeals? Sagot po. Nabasa ko po ang tungkol sa bagay na yan at itatama ko lang po ang inyong pahayag na sinasabi ninyong wala siyang sinabi. Putol po ang ginawa ninyo sa aking paliwanag kahapon. Ang sinasaad ko po na wala siyang sinabi ay yung argumento ninyo na siya ay ginahasa na yun ang ipinunta niya sa Court of Appeal. Yun ang wala. Ang katunayan ko na buhay na referensya ay kayong lahat na mga kaibigan naming Katoliko na naniniwala sa rape case na yan, wala namang pruweba. Tandaan po ninyo mga kaibigan, hukuman po ang magsasaad kung ang isang tao ay may kasalanan sa batas ng tao. Hindi po TikTok
live streamer o YouTube live streamer. Hindi po. Isang hukuman, isang lisensyadong lawyer ang dapat magsaad yan. Time. Follow Next up question. na katanungan. Dito sa ipinakita kong desisyon of Court of Appeals, Official Gazette, July 1942, hindi ba binanggit ni Rosita Trillanes na ginahasa siya ni Felix Manalo at may iba pang mga babae? Batay dito sa desisyon of the Court of Appeals, Official Gazette. Hindi ba niya binanggit? Sagot. Ito po, sagot. No? Teka lang po ha. Ito po. Sa Official Gazette po, wala siyang isinaad para mag-apila na siya ay ginahasa. Wala. At ang isang matibay na dapat ipakita po ninyo sa Court of Appeal, hukuman mismo ang maglalabas dapat niyan. Wait lang. Time pause muna ako. Objection. Time pause muna ako. Bro, maliwanag ang tanong ni Brother Wendell, bro. Ang tanong ni Brother Wendell, may binanggit ba si Trillanes doon sa Official Gazette na siya ay alam no na ginalaw ni Manalo? May binanggit ba siya doon o wala? Yun ang tanong, may binanggit ba o wala? Di naman sinabi kung may nagsaad ba, may nakapagsaad ba. Ang tanong niya is binanggit ba o hindi? Pakisagot mo na yung Brother Midan kung binanggit ba na siya ay ginahasa o wala. Paki-reset po ang aking 1 minuto kung maaari para hindi po ma-interrupt. Sige, meron kang 37 seconds to answer, bro. Paki-reset po, paki-reset. Reset. Balik sa uno. Apo. Sige. Ang tanong ni Brother Wendell, binanggit ba? Ano yan, Brother Wendell? Pagalit nga. Ang tanong ko, batay sa desisyon na ipinakita ko na nasa Official Gazette, hindi ba binanggit ni Rosita Trillanes na siya'y nagahasa, inabuso, at may iba pang mga babaeng ginahasa? Binanggit ba daw o hindi? Yun ang tanong. Pakisagot, Brother Midan. Ayun, 1 minutong pagsagot po, mga kaibigang Katoliko. Wala po. Tinitindigan ko, wala. Ano ba ang nilalaman ng Philippine Gazette na yan na nag-publish noong 1942? Ano po ba nilalaman yan? Yan po ay naglalaman ng naganap noong 1941. Kung kaya't nung nag-appeal po sila sa Court of Appeal, wala siyang isinalaysay doon at meron po akong pruweba dito. Ito po ang aking dokumento na wala siyang sinabi na andun lang siya upang linisin ang kanyang sarili bilang claim lang. Ayan o, by claiming. Balikan po natin yung sinasabi natin kanina. Yung pong kaso ng rape, hindi po ang Rosita Trillanes ang gumawa nun, kundi ibang tao na pinapermahan lang kay Rosita Trillanes. At yun, doon... Time. Okay. Okay, Brother Wendell. Follow up. Follow up, Brother Wendell. Sabi niya, hindi daw mabasa doon. Okay. Sabi mo kanina, hindi mabasa doon. Pakita ko, Brajando, ang Official Gazette, July 1942, page 393. Ito ang sinabi ni Rosita Trillanes. Pakita ko ha. Sabi niya, when I was already unconscious, he raped me. Tanong, sabi mo hindi binanggit dito sa Official Gazette, July 1942, Official Gazette, page 393. Decision of the Court of Appeals. Ang tanong. Objection po. Ang Objection. tanong. Sandali muna. Yes. Wait lang, Brother Wendell. Meron pang objection eh. Anong objection mo, bro? Ayun. Kanina po ang katanungan niya, noong 1942, base sa Philippine Gazette, may sinabi ba si kapatid na Rosita Trillanes na siya ay ginahasa? Yun ang kanyang katanungan. Pinamalian ko po yun, moderator, sapagkat ang nilalaman ng Gazette,
ay yung nasa 1941. Wala nang isinalaysay ang kapatid na Rosita Trillanes sa Court of Appeal na siya'y ginahasa. Walang ganon. Kaya yung binabasa po ni kapatid na Wendell ay salaysay pa noong 1941. Kaya tama ako. Walang pagsasalaysay noong 1942 na siya'y Objection, ginahasa. Brad Jando. Yes, anong objection? Oh, huwag diyang ilihis dahil ang katanungan ko, batay sa Official Gazette 1942, Decision of the Court of Appeals, wala bang nakasulat na ginahasa siya? Ang tanong niya, ang sagot niya, wala daw nakasulat. Pero, nang binasa ko at pinakita natin, Official Gazette 1942, Decision of the Court of Appeals. So, tama ba na nakasulat ito na sabi ni Rosita Trillanes, when I was already unconscious, he raped me. Ito po. Wait lang muna. So, may binanggit si Brother Wendell na nandoon sa kanyang binabasa, when I was unconscious, he raped me. Binanggit ni Brother Wendell yon, binabasa naman niya. Ang tanong, hindi ba yung pagbanggit, Brother Wendell, yung ba tanong mo o hindi ba binanggit? O, sabi kasi niya, walang mabasa sa Official Gazette 1942, Decision of the Court of Appeals na ginahasa. Kaya binasa natin ang parte lang sa Official Gazette maliban pa sa mga babae na binanggit ni Rosita Trillanes. Sabi dito sa parte niya na binanggit natin, and when I was already unconscious, he raped me. So, sabi niya, walang nakasulat. Ano to? Ako po magsasalita. Sige, gaya bro. Sana po napansin Wait niyo lang. yung pagbabago ng argumento. Ano po? Sagot ba yan o ano, objection? Ano yan? Objection po ito kasi binabago po niya. Counter. Ang kanyang itinatanong po kanina ay may sinabi ba? May sinabi ba si kapatid Hindi, na Rosita hindi. Trillanes? May Yun po binanggit ang tanong. ba? May binanggit Okay, ba sa Official Gazette na yun ang binasa ni Brother Wendell? Sabi mo, wala. Hindi po. Ang sabi po ni Brother Wendell, sabi niya, may sinabi ba si Rosita Trillanes sa Philippine Gazette na siya ay ginahasa? Sabi ko, wala. Ano ang meron doon? Sa laysay ni Rosita Trillanes noong 1941. Kaya hindi po sinalaysay ni kapatid na Rosita Trillanes ang tungkol sa rape case nung nag-apila siya sa Court of Appeal. Wala siyang sinabing ganyan. So ano yung binasa ni Brother Wendell, bro? Objection, Bro. Objection. Ano yan, Brother Wendell? Ano yan, Brother Wendell? Official Gazette? I-search ko dito sa Official ChatGPT. pakita ko. Wait lang muna. I-search ko mo ChatGPT para patas tayo rito. Ang official Sige, Gazette, sige, binasa ko. Wait lang muna. Ano ang sinabi ni Rosita Trillanes sa Official Gazette? Anong taon niya, Brother Wendell? July 1942, Decision of the Court of Appeals. July Official 1942, Decision of Court of Appeals. So, tanungin ko muna si ChatGPT ha, kung ano may bibigay niyang sagot dito kasi si Brother Wendell may binabasa, sabi naman ni Midan, wala daw. So, itanong din kay ChatGPT kung anong resulta rito. Okay, babasahin ko lang muna ha, at naka-time post naman tayo for for clarification lang sa lahat ng mga nanonood. Eto, ChatGPT, yan. ChatGPT tayo. Ito is for clarification lang naman. Okay? Ano ang sinabi ni Rosita Trillanes sa Official Gazette, July 1942, Decision of Court of Appeals? Ito sagot ni ChatGPT. Here's what Rosita Trillanes stated in the Official Gazette, Volume 1, July 1942, her letter and her excerpt from the Court of Appeals decision. Volume 1, 1942, she began her testimony. Mga kapatid,
Dahil sa pag-ibig ko sa iglesia at ukol sa inyong kabutihan, sumulat ako sa inyo upang magtapat ng bagay na talagang nangyari sa akin at mga bagay na akin nasaksihan. Ako ay isang dalaga na naging kaanib ng iglesia ni Cristo sa Batangas. Noong ako ay naroon ay naranasan ko ang lubhang napakapait at napakasakit. Lapastanganin ako ni Manalo, binugbog at hinataw niya ako ng aking ikinawala ng maletao. At noong ako ay wala ng malitaw, ay ginawa niya ang kahalayang ibig niya sa akin. Court of Appeals decision, People versus Trillanes, July 1942. In reversing her earlier libel conviction, the court characterized Felix Manalo harshly. Manalo took advantage of his position as head of the Iglesia ni Cristo and employed religion as a cloak to cover his ito na. Nakikita naman sa screen. No, ito yung nakalagay sa Official Gazette, Volume 1, number 7, July 1942 pages. Summary. Rosita Trillanes later recounts her accusation saying she was beaten, rendered unconscious, and sexually violated by Manalo. The Court of Appeals reinstated her version by reversing the libel conviction and expressing that Manalo took advantage of his position and was a man of low morals. So, ito, nagbasa lang naman ako. Ito ay ChatGPT ha, binabasa ko lang. So, ang tanong ni Brother Wendell ngayon, binanggit ba ang sabi ni Midan is wala. Brother Wendell, gusto mo bang ipasagot uli yung tanong mo, Brother Wendell? Yes, dahil paulit-ulit niyang sinabi na wala. Samantalang malinaw na nasa decision of the Court of Appeals na pinakita natin, yung binasa mo na Tagalog, nasa English din, at binanggit pa dito ang ibang mga babae. So ito ay isa sa mga batayan kasi ng Court of Appeals sa kanilang desisyon, may libel bang nangyari o wala. Okay. So, Brother Midan, sasagot ka ba sa tanong, Brother Midan, o mag-next question ka na lang? Sasagutin ko po at kukunin ko po ang 1 minuto. 1 minuto. Sige, go ahead, bro. Go ahead. Una po, wala nga pong sinabi. At saka, ang dokumentong ipinakikita ko ay gawa mismo ng nagngangalang Rosita Trillanes, permado at may fingerprint pa. Kaya itong basihan ko ay mas credible kesa sa ChatGPT. Ano sabi niya sa number 5? Babasahin ko na lang po. That the letter and all those matters stated therein was fabricated by Raymond Mansilungan, Teodoro Briones, Cirilo Gonzalez, who induced me to sign Objection, the Brother same Dando. upon. Yes, objection. Anong objection, Brother Ang Wendell? tanong ko ay tungkol sa Official Gazette. Ang kanyang binasa ay tungkol sa retraksyon. Eto na tayo. Strawman fallacy na ito. Hindi, Kasi- counter-objection, moderator. Bro, nasa rules natin na strawman fallacious arguments and fallacious questions are not allowed. Yung reasoning mo naman ngayon, ang tanong ni Brother Wendell is nasa Official Gazette, July 1942, pero ang binabasa mo naman ngayon is yung retraction. Sa rule Pinaon- number 2 po ninyo, Brother Jando, sabi niyo po, bawal lumihis sa paksa maliban kung connected. Connected Yes, ba? bro. Ang ginagamit ko na number 5 is stated by Rosita Trillanes? Yes, bro. Yes, bro. Yes, bro. Ito. Pakinggan niyo lang po muna, Brother Jando, kasi mahalaga po ito. Brad Jando, Mahalaga po Yes, ito. Kasi Brother ang Wendell. rule Wait lang ninyo muna. may ruling na tayo sa Wait lang muna, Brother Wendell. maliban kung connected, sabi niyo po sa rule number 2. Wait lang muna, Brother Wendell. Wait lang muna. Go ahead, Brother Midan. Opo. Ang pinagbabasihan ko po ay ang rules ng moderator. Bawal lumihis sa paksa maliban kung connected. So connected po itong number 5 is stated by Rosita Trillanes. Kasi po ang itinatanong Okay. ng kapatid na Wendell Talibong ay tungkol po doon sa sulat na siya ay ginahasa kuno. Maliwanag naman po nakasulat Tignan niyo po maigi. Was fabricated. Kanino? By Raymond Mansilungan, Teodoro, at saka sino pa? Cirilo
Kaya hindi yan salita ng kapatid na Rosina Trillanes. Huwag niyo po ipilit. Okay, wait, ito. So, ako magdidesisyon dito, ha? Ang tinatanong kasi ni Brother Wendell sa'yo, Brother Midan, hindi ang sinasabi sa retraction. Ang binabasa mo ngayon, retraction, na ayon sa retraction, yung sinabi doon sa official gazette, July 1942, ay isa lamang fabricated. Yun ang sinasabi sa retraction na binabasa mo. Ang tanong ni Brother Wendell, ano ang sinasabi doon sa nakasulat sa official gazette? So, yun ang tanong niya. Yung pagsasabi mo na ito ay fabricated lamang, nasa pagpapaliwanag na yun. Pero sagutin mo muna yung tanong doon, nabanggit ba doon sa official gazette na binasa ni Brother Wendell o hindi? Yun muna. Saka muna ipaliwanag na yun ay fabricated. Sagutin muna kung nabanggit ba doon o hindi. Pamamalian ko lang po muna ang naisalaysay ninyo, moderator, sapagkat ang aking binabasa ay nakaukol po sa gazette na siyang itinatanong ni kapatid na Wendell Talibong. Kaya Okay. yung aking ginagamit na pruweba at dokumentong permado pa ay hindi po lihis, manapa, tumbok ang katanungan mula kay Wendell. Brother Ang sabi Sige. po dito, Objection. fabricated. Ano yung tinutukoy na fabricated? Yung tungkol nga po sa gazette eh. Ayan no? Wait lang muna, bro. Bro, wait lang muna, bro. Wait lang muna, ha. Brother Wendell, may gusto kang sabihin? May objection ako. Dahil yung binasa na yan, wala yan sa official gazette. Ang official gazette, yon ang desisyon ng Court of Appeals. At tandaan natin na ang desisyon ng Court of Appeals, its decisions are final except when appealed to the Supreme Court, na hindi yan ginagawa ni Felix Manalo. So to change the decision of the Philippine Court of Appeals, the party, Felix Manalo, must file a petition for review on certiorari. Hindi yan ginawa niya sa Korte Suprema. Ang tanong ko ay yung kaugnay sa official gazette. Ang binasa niya na may Yung lagda retraction. pa ay ang retraction. Retraction. So, ibig sabihin, inililihis niya Inilihis sa niya. retraction. Mm. Inilihis niya sa retraction. Brother Midan, Brother Midan, pwede ka bang maglabas nung nakasulat sa official gazette ng ng Court of Appeals para malaman natin kung talagang wala ba doon? Pwede mo bang ilabas yung sinasabi ni Brother Wendell na official gazette, July 1942? Kung wala ba talaga doon yung sinasabi ni Brother Wendell? Ikaw ang maglabas? Ito po, ganito po, Brother Jando. Ang kanyang argumento doon sa official gazette, doon sa Philippine Gazette, na Hindi yan, bro. Hindi yan, bro. Ang sabi ko sa is, sabi mo kasi wala. Sabi ni Brother Wendell, meron siya pinapakita na official gazette. Binabasa niya. Sabi mo wala. Ngayon, para mapatunayan talagang wala doon, pwede ka bang maglabas ng official gazette July 1942 at basahin natin kung wala ba talaga doon? Opo, pero pakinggan niyo po muna kasi pinamamalian po ninyo ang aking ginagamit na hindi naman kaugnay sa gazette. Sinasabi ko po sa inyo na kaugnay yon sapagkat ayan, basahin niyo po, kayo po ang bumasa. Sige. Official Gazette Volume 1, July 1942, number 8180, April 21, 1942. Objection Ang akin pong ipinakikita. Yes. Saglit lang po. Malinaw Saglit sa lang po. itaas na bahagi, Brother Jan Saglit Bro, lang po. sa Saglit lang po. Korte ng Maynila, retraction yan. Korte ng Maynila, retraction to. Saglit lang po, kuya. Bahagi yan. Pakinggan niyo po muna ako, hindi pa po ako tapos. Ayan City of Manila. Hindi pa po ako tapos. So, Ang rules po ng moderator, bawal lumihis sa paksa maliban kung... Bro, ang sabi ko kasi kanina, bro, is talaga. ang tanong ni Brother Wendell, yung nakalagay sa official gazette, kung may nabanggit ba doon o wala. Ang sabi mo kasi wala. Pero ang binabasa mo kasi, yung retraction. Maari bang ilabas mo, ikaw mismo maglabas, Brother Midan, nung official gazette, July 1942, at basahin natin sa live? Ikaw mismo maglabas? Ayan po. Yung decision of Court of Appeals? Bago po natin Yung may pasukin yan, letterhead. kasi po, kayo ang gumawa ng rules number 2. Yes, bro.
Yes, sagot Ako po. gumawa ng rules number 2. Huwag Pero lumihis. hindi po pinapayagan. Oh, huwag lumihis kasi meron tayong meron tayong number 4 na ruling. Fallacious Oh. arguments or fallacious questions are not allowed. Isabihin, fallacious arguments inililihis. Paglilihis, ang tawag diyan bro kasi bro is straw man fallacy, yung paglilihis. Ngayon, eto naman tayo ngayon. Eto ha. Oo, Brother pilot. Jando, huwag niyo po sabihing ililihis kasi tungkol nga po sa gazette ito, hindi po paglilihis yan. Bro, yun na nga bro. Gazette Tungkol ang nga karamihan sa yan. gazette. Gazette Bro, po ang wait lang muna Brother Midan ha. Totoo nga ang binabasa mo is patungkol sa gazette. Yung binabasa mo patungkol sa gazette na ito ay fabricated. Pero ang tanong kasi na Brother Wendell, yung mismong nakasulat sa gazette, hindi yung sinasabing patungkol sa gazette. Ang tanong niya kasi, ano yung talagang nakasulat sa Moderator, official gazette? Kayo na po ang nag-a-adjust sa ginawang katanungan ng aking kausap. Sana Bro, po ay wag po na- niyong pakialaman bro, ang ginawang katanungan. Bro, nauunawaan ko kasi yung tanong. At yung objection ni Brother Wendell, nauunawaan ko rin. Adjust yung katanungan Rajando, binuo ng Rajando. aking kausap. Rajando. Yes, Brother Wendell. Napakalinaw naman ang aking tanong para kay kapatid na Midan. Sabi niya kasi, wala sa desisyon of the Court of Appeals na binanggit na ginahasa si Trillanes. Kaya nagtanong ako, anong itong nabasa ko? At meron pang, di ba, pinakita na natin yan. Ito, meron pang letterhead o official gazette. So pinakita natin yan. At may binanggit, sabi niya, wala talagang binanggit. So nabasa natin. Now, nang nabasa natin na nawalan siya ng malay, sabi niya, ginahasa siya. Ang tanong natin, dyan, na dapat din niya ilhe sa retraksyon, bakit nakasulat na ginahasa siya nung nawalan siya ng malay habang sinabi niya na hindi talaga yan nakasulat sa official gazette? Oh. Brother Midan, pag-isa ko Brother Midan. Ganito po. Una, ang kanyang itinatanong kanina, kung doon ba sa official gazette, may sinabi ba? May sinabi ba noong 1942 si kapatid na Rosita Trillanes? Ang sagot ko, wala. Ano yung nabasa ni Brother Wendell? Ang nabasa niyo po ay sulat na ang gumawa ay si Mansilungan, hindi ang kapatid na Rosita Trillanes. Kung kaya, yung sinasabi po ninyo na nasaad noong 1942 sa inyong binabasa, yan ay pagsasalaysay na paninira noong 1941 at napatunayan sa korte na itong apat kasama si Rosita Trillanes noon ay guilty, convicted nga talo nga sa korte, talo. Rajando, objection. Yes. Anong objection, Brother Wendell? Oh. Malinaw naman yun, no? Sabi niya, walang nakasulat. Pero, nang binasa Hindi po, natin... walang sinabi, hindi nakasulat. Walang sinabi. Walang sinabi, Brother Wendell, sabi niya. Kanina sinabi niya yan na walang nakasulat, walang sinabi. Sinabi niya yan. Brother Jen, hindi ko po sinabi yung walang nakasulat. Oo. Binasa natin. Binasa natin, pinakita natin, official gazette. So, sang-ayon ka ba nabasa natin ang naturang pahayag na nawalan siya ng malay at ginahasa siya? At sang-ayon ka ba na ang Court of Appeals pinanigan ang naturang pahayag? Iisa-isahin ko po. Sige, pakituloy po yung ating oras, Brother Jando. Go ahead. Pakituloy po yung oras. Ayan po. So una, doon tayo sa ipinipilit ni Brother Wendell sa Gazette noong 1942. Kung ang tanong po ninyo nakasulat, may nakasulat dyan. Pero ang tanong, tama ba yung unang pahanag po ninyo na yan ay isinalaysay pa ni Rosita Trillanes noong 1942? Nagkakamali po kayo. Hindi sinalaysay yan o binigkas man ng kapatid na Rosita noon sa Court of Appeal 1942, hindi niya sinalaysay yan.
yang nababasa po ninyo ay galing sa 1941 na sa lower court, talo. Talo yung apat na yon kasama si Rosita Trillanes. Ngayon, patunayan ninyo na noong 1941, may kaso ang kapatid na Manalo. Ang nagkakaso nga ay yung nag-aakusa Okay, naninirang time. Sige, Brother Wendell, next question. Sunod na tanong. So, nang nakasulat sa Official Gazette at nireview ng Court of Appeals, sang-ayon ka na natalo si Felix Manalo sa Court of Appeals? Sagot, hindi po ako sang-ayon. Bakit po? Sapagkat noong 1944, nang dumating si General Douglas MacArthur, ang lahat po ng nangyari sa lahat ng uri ng batas sa pananakop ng Hapon ay pinawalang bisa. Pinawalang bisa ni General Douglas MacArthur noong 1944. Kaya yung nangyari noong 1942 na Court of Appeal ay wala pong balido. Ang katunayan, wala nga po kayong hawak na ganyan eh. Wala kayong Court of Appeal na siya'y panalo. Sunod na tanong. Sabi mo na hindi nanalo si Rosita Trillanes. Objection, moderator. Sandali. Objection po. Yes, anong objection? Hindi ko po sinabi yung paraan na binanggit nitong kausap ko po, moderator. Hindi ko po sinabi na hindi nanalo, kundi sinasagot ko lang ang kanyang katanungan na tanggap mo ba yung decision? Yun ang kanyang katanungan. Ang sagot ko po, hindi ko tanggap. Bakit po? Sapagkat noong 1944, Objection, moderator. wala kay... Saglit lang po. Objection, moderator. Yes, Brother Wendell, go ahead. Oh, kaya nga, ang follow-up na yan, Hindi pa po ako tapos. hindi niya matanggap Saglit lang na po, hindi pa po ako natalo tapos. si Hindi Ah. pa po ako tapos. Felix Manalo. Sige, Brother Wendell, wait lang muna, Brother Wendell. Patapusin muna natin siya. Patapusin po ako. Sige, go ahead. Patapusin po ako. Makikinig din po ako sa inyo kapag kayo po ang nagsalita. Sige, go ahead, bro. Ang aking objection sa pagkakataong ito ay yung pamamaratang po na salitang binigkas ko daw. Hindi ko naman binigkas. Alin yon? Yung sinasabi po niya na hindi ko daw hindi daw nanalo. O wala po akong ganong sinasabi. Ang sinasabi niya kanina na itinatanong ni Brother Wendell sa akin, kung tanggap ko daw ba yung desisyon noong 1942 sa Court of Appeal. Ang sagot ko, hindi. Bakit? Sapagkat yung Court of Appeal noong 1942, nang dumating si General Douglas MacArthur noong 1944, pinawalang bisa ang lahat ng iyan. Kaya hindi namin tanggap yung desisyon ng korte na walang bisa. Walang bisa nga eh. Brother Wendell, ano yung objection mo, Brother Wendell? Okay, ito ang sunod na lang na tanong. Sige, go ahead. Asan mabasa na ang desisyon ng korte pinawalang bisa ni MacArthur? Oh, give me time. Ito po, ipakikita ko at malamang sa malamang ay ititigil nyo na po yan, kapatid na Wendell, kapag naipakita ko. Ito po. Ito po ang website. Pansinin nyo pong maigi. Ito po. Anong webs? Ayan. Saglit lang po. Makikisuyo na lang, Brother Jando. E-library judiciary.gov.ph asset. At pagkatapos po, ang i-search po ninyo, mga kapatid, ay General Douglas MacArthur null and void. All law, sabi doon. I-search nyo po yan, makikita nyo po yan ngayon. Pwede Uulitin mo ko bang, po. pwede mo bang, Objection. Yes. Saglit lang po. Saglit lang po. Nilihis na naman niya. anong lihis? Ang katanungan ko, Wait lang muna, bro. sandali. Huwag sabayan. Sige, Brother Wendell, go ahead muna, Brother Wendell, ano yun? Ang sabi niya, pinawalang bisa ang desisyon. Ang binasa niya, ang lahat na batas
ay pinawalang bisa. Ang desisyon ng Court of Appeals, ang tanong ko, Ito nga po. Ayan, kinlik ko na wait po lang, yung link. Kinlik ko na po yung link. Ang sabi Ano, po ano dito, ba kasabi dyan? ito po. Mapapansin niyo po, merong numbering yan na 1, 2, 3. Yan po ang ating babasahin ngayon. Ito. On October 23, 1944, a few days after historic landing in Leyte, General Douglas MacArthur issued a nawala. Pagpasensyahan nyo na at medyo ito po kasi ay nasa internet. Ano po? Issued Issued a... a proclamation. Ito po. Issued a proclamation to the people of the Philippines which declared, ito na po, alin-alin yung mga idineklara ni General MacArthur, that the government of the Commonwealth, di ba dyan nangyari yung Gazette, of the Philippines is subject to supreme authority of the government of the United States, the sole and only government having legal and valid jurisdiction over the people in areas of the Philippines of enemy occupation and control. That is number 1. Number 2, the law that the laws now existing, that is 1944, that the laws now existing on the statute books of the Commonwealth of the Philippines and the tuloy natin, regulation promulgated pursuant thereto are in full force and effect and legally binding upon the people in areas of the Philippines, free enemy occupation and control. Ito na, number 3. Ito na po yung hinahanap ninyo. Brother Wendell, that all laws, ano pa? Regulations, ano pa? Processes of any other government in the Philippines than that of said Commonwealth are null and void without legal effect in area of the Philippines. Kaya yung nangyari noong 1942, pinawalang bisa, null and void. Ayan, nakasulat. Rajando, Brother Midan, nagbabasa rin kasi kami. Ang binanggit dyan na ninal and void yung mga batas, mga laws, mga batas. Ang tanong ni Brother Wendell, yung desisyon ng Court of Appeal, hindi ang laws. Saglit lang po. Hindi nyo po naiintindihan ang sinasaad ng number 3? Na lahat ng batas. Saglit lang po. Na lahat ng batas. Bakit hindi ba bastas ang umiral noong 1942 sa inyong argumento? Rajando, Brother Wendell, anong po yun. anong objection mo? Lahat na batas, pero hindi sinabi na pinawalang bisa ang lahat ng mga Null and desisyon void ng... na ay Sandali muna. Brother Wendell, null Brother and Wendell. void. Wait lang muna, Hindi Midan. sinabi sa binasa niya na pinawalang bisa ang desisyon ng mga korte. Kaya nga, ang desisyon ng korte ay napublish sa official gazette. Yun na nga. Yun na nga kasi ano po ba ang kahulugan na na-official hanggang ngayon na-publish ng official gazette? Dahil official yan. At yung na-publish sa official gazette to fulfill the legal requirements of publication. I am Catherine, I am the